Good morning po. So, magbibigay lang po ako ng konting kaalaman about sa Bible. So, ngayon pong umaga ay tapos na po tayong manalangin, tapos na tayo ng devotion, tapos na tayong umawit sa Panginoon. Nais ko pong magbigay sa inyo ng kaalaman about Bible. So, kasi ito po yung pinag-uusapan natin sa channel na ito, no? Ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Baka may first time po na nakikinig pa lamang sa channel na ito. So ako po ay magbibigay ng kaalaman about sa Biblia upang maunawaan natin ano nga ba ang Biblia sa ating mga buhay. So ang Biblia po ay pagkain na nag-iisa nating kaluluwa. So maraming tao ang kumakain, di po ba tayo? Kumakain tayo 3 beses ang araw, minsan 4 beses pa. Kapag hindi ka kumain, manghihinat, manlulupaypay ka. At ganun din po yung nag-iisa nating kaluluwa. Ngayon lalo na sa nangyayari sa ating bansa, no? Kung sakaling hindi ka na nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi ka nakakapagbulay-bulay, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, pwedeng manghinay nag-iisa mong kaluluwa at syempre nagugutom yung nag-iisa mong kaluluwa. Dahil sinabi nga po sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, mahalaga talaga ang salita ng Diyos sa ating mga buhay kasi nga po ito yung pagkain na nag-iisa nating kaluluwa. The Bible is the bread of our soul. So, dalawang bagay pong tuturo ko sa inyo about sa Bible. Ito po ay una, salita ng Diyos. Pag nabasa niyo po yung Genesis chapter 1 verse 3, sinabi ng Diyos, marami po kayong makikitang sinabi ng Diyos. Kaya ito po yung nagpapatunay na ito ay salita ng Diyos. So, 2,000 plus po yung sinabi ng Diyos na maraming salitang ginamit sa Biblia. So, ang Biblia po ay mahalaga sa ating buhay dahil ito po yung salita ng Diyos. Pangalawa, marami po ang naiswasakin ng Biblia o sirain, subalit ito po ay napanatili. Marami ang gustong sunugin ito noong unang panahon pa lamang, subalit hindi po sila nagtagumpay. Dahil sabi nga po, isang Romanong emperador po ang nais magpasunog ito at sabi, sirain ang lahat ng Biblia. Subalit, sabi po sa Mateo chapter 24 verse 35, mawawala ang langit at ang lupa, subalit ang aking mga salita ay di magkakabula. So makikita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman. No? Ano man ang mangyari, o maaaring sirain man natin yan. Pero ang salita ng Diyos ay totoo at makapangyarihan. Totoo ang kanyang salita. Una, ang Biblia po ay salita ng Diyos. Pangalawa, marami po ang taong gustong sumira dito, subalit hindi po sila nagtagumpay. Dahil totoo po ang sinabi ng Diyos sa Mateo 24 verse 35 na mawawala ang langit at lupa, subalit ang aking mga salita ay di magkakabula. So makapangyarihan po ang ating Panginoon. No? Facts about Bible. So mga konting kaalaman lamang po about sa Biblia sa oras na ito. Dahil nga po, sino nga ba ang sumulat ng Biblia? Tao po ang sumulat ng Biblia. Meron po tayong 40 katao na sumulat ng Biblia o higit pa na sumulat po ng Biblia. At sila po kinasihan ng Diyos, kinasihan ng banal na Espiritu. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ito'y galing sa Diyos at ito'y ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So, inspired by God. So, ibig sabihin, kinasihan po sila ng banal na Espiritu. Opo, tao ang nagsulat, subalit may pagkasi ng banal na Espiritu. Kailan? So, ilang buwan ba, Pastora, isinulat ng Biblia? Ayon po sa pag-aaral, hindi lamang po buwan, hindi lamang araw, kundi ilang taon. Taon po ang binilang dito na paggawa ng nagsusulat ng Biblia. So, ayon po sa pag-aaral, 1,500 years ang lumang tipan before Christ at 100 years naman po sa bagong tipan. AD naman po yun. At sabi po dito ay 1,600 years po yung total ng paggawa ng Biblia, pagsusulat. So, saan po ba isinulat? So, kung sabi ako yun din po sa pag-aaral, based dun po sa aming ginagamit na booklet, ay meron pong, yung kung saan po kung nasang lugar po yung mga manunulat natin, doon po sila nagsusulat. So, iba't ibang lugar po yung pinagsulatan nila. No po? At paano ba sinulat? Hindi po di ba po ngayong panahon, ang ginagamit po natin ay ballpen. So, noong unang panahon po, ang ginagamit po nila dyan ay sa pamamagitan po ng balat ng hayop at saka sa pamamagitan po ng mga damo at puno. Sa lumang tipan po, ang ginamit po dyan ay balat ng hayop. Dito naman po sa bagong tipan ay yung damo at puno po yung pinansulat nila. So, naipreserve po ito, naisalin po sa iba't ibang wika. So, 3 wika po yung naisalin. So, sa lumang tipan po, naisulat po yan sa Hebreo at Aramaic. At pagating po naman po sa bagong tipan, ito po naman ay Grego. So, 3 klase po ng wika na ito naisalin. 3 wika po naisalin ang Biblia. Ang Biblia po ay nahati sa 2 bagay. So, 2 bahagi. Meron po tayong lumang tipan at bagong tipan. So, makikita po natin, ito po yung Biblia natin, no po, meron po yan 2 bahagi. At naglalaman po yan ng 66 books. So, itong 66 books, hindi mo siya agad-agad
pag sinabi ng pastor mo, o buksan natin sa ganito, Genesis, o sabihin natin pahayag, baka dito po natin kunin sa yung pahayag dito sa lumang tipan. So hindi po, sa bagong tipan po siya ngayon nakalagay. So makikita niyo po mga nilalaman dito po, bago po tayo magbukas ng Biblia mga kapatid, kasi nga po kahit dun sa mga baguhan pa lamang na nakapakikinig ng salita ng Diyos, maaaring may bago po tayo nakikinig ng salita ng Diyos sa oras na ito. So 66 books po ito, hindi lang po siya isang book, kundi 66 books. So nilalaman po siya ng 66 books. So para po hindi kayo malito, pwede niyo pong buksan yung table of contents niya, yung nilalaman niya, para makita niyo po yung lumang tipan niya po. Nakita niyo po ba? Yan, nakalagay po dyan lumang tipan. At sa baba naman po ay bagong tipan. So marami pong version yung ating Biblia, no po. Kaya minsan baka magtaka ka bakit yung iba ang lalim. So marami pong version, kaya isa lang po ang ibig sabihin niya, kasi nga po ay yan po ay salita pa rin ng Diyos, isinalin-salin lang po talaga, no po. Ngayon po mga kapatid, ang lumang tipan po ay naglalaman ng 39 books at ang bagong tipan naman po ay 27 books. Pag inyo pong tinignan yan mga kapatid, Genesis hanggang Malakias. So ito po yung Genesis. Sa first time po, alam ko naman po yung mga matatagal na, so maaring Genesis. At yung dulo po naman ay, ang pinaka-last po na 39 books ay Malakias. So yan po. Bagong tipan naman po, sa bagong tipan ito po yung Mateo hanggang Pahayag. So, pasensya na po kayo, no? Mateo. Uy, parang baliktad pa. Hindi po yun, wala. So, yun po, no? Kaya, makikita natin, meron tayong 66 books. So, yung 66 books ay napakahalaga po na ma-memory verse din natin, mga kapatid. Kasi nga po, pag nagbuklat tayo ng Biblia, ay hindi natin agad alam. So, maganda, magsimula tayo sa table of contents. Bigyan ko kayo ng konting kalaman. Magsimula po tayo sa table of contents ng Biblia para malaman po natin. At siyempre, siguro araw gawin mo, 5 pagsasaulo. Genesis, Exodus, Leviticus, mga bilang, Deuteronomy, Joshua. O paulit-ulit mo na doon para lamang masaulo mo yung Biblia. So mahalaga po nating malaman ito, no? Kaya nga po pag may mga quiz B, pagdating sa Biblia, kailangan nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kasi hindi po ganun kadaling talagang mag-aral ng salita ng Diyos. So, syempre, kailangan may pagsama ang Diyos sa ating mga buhay. So, hanggang dyan ko lamang po tatapusin, dahil nagbigay lang po ako ng konting kaalaman about sa Bible, dahil mahalaga pong maunawaan natin ang Biblia. At syempre, last po, ano nga ba ang layunin ng Biblia sa ating mga buhay? Ito po yung isa sa mga layunin ng Biblia kung bakit natin ito binabasa. Una po, ang Biblia po ay gabay sa kaligtasan, na nagtuturo sa mga tao para sa daan ng kaligtasan. So number 1 po, ang Biblia ay gabay sa ating kaligtasan, na nagtuturo sa mga tao patungo sa daan ng kaligtasan. So ito po ay nagtuturo patungkol sa kaligtasan natin. Pag binuksan po niyo po Efeso chapter 2 verse 8 to 9, 2 Timothy chapter 3 verse 15, pakibuksan niyo po yan po. Yan po yung nagsasabi na nangangailangan po tayo ng kaligtasan at hindi sa pamamagitan natin ng mga sariling gawa natin, no? Yan po yung mga verse na pwede nating basahin at sana po ibuksan niyo po sa inyong tahanan. Pangalawa, ito'y gabay sa ating pananampalataya, nagtuturo sa mga taong naligtas kung paano sila dapat mamuhay. Pangalawa, gabay sa pananampalataya na nagtuturo sa mga taong naligtas kung paano sila dapat mamuhay. So dito makikita natin yung buhay natin inaayos ng Diyos unti-unti. At 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid ng mga likong gawain, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kung mapapansin mo, kung ikaw'y palabasan ng Biblia, dapat pabago yung pamumuhay natin. Patama ng patama, paayos ng paayos, hindi pasama ng pasama, kundi paayos ng paayos yung ating buhay. Kasi nga po, gabay siya sa ating pananampalataya na nagtuturo sa mga taong naligtas na kung paano sila dapat mamuhay. So malaking bagay po, kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia,
naayos ang buhay mo, nagiging tama yung mga kinikilos mo, tama ang iyong pananampalataya, binabago ka unti-unti ng Diyos ang iyong buhay, hindi man siya instant pero unting-unting inaayos ng Diyos. Kasi nga ito'y pagtuturo sa kamalian, pagtutuwid sa maling daan, sa maling gawain, at syempre pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So yan po ang naitutulong ng Biblia sa ating mga buhay, mabago ang ating buhay. Kung nasa kasalanan tayo, ngayon po ay binago na tayo ng Diyos. Pangatlo po, ang aklat ng Biblia ay gabay sa tagumpay na nagtuturo ng batas ng walang hanggang tagumpay. So ito po ay para tayo ay magtagumpay. So makikita natin yan sa Joshua chapter 1 verse 8, dili-dilihin natin ang salita ng Diyos araw at gabi at the same time. Kapag ito'y binasa mo, magkakaroon ka ng tagumpay. Pag binasa niyo po yan, napakahalagang maunawaan mo na sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia ay magkakaroon ka ng tagumpay. Alam niyo mga kapatid, ano mang gawin natin sa ibabaw ng daigdig na ito, kung wala yung guidance, kung wala yung pagsama ng Diyos sa ating mga buhay, yung tagumpay po kasi magmumula pa rin sa ating Panginoon. So, ibig sabihin lamang, hindi nagmumula sa atin ang tagumpay kundi sa Diyos. So, mahalaga na maunawaan mo kung ikaw'y palabasan ng Biblia, kung ang lahat ng ginagawa mo ay naayon lamang sa kalooban ng Diyos, kung ang lahat ng ginagawa mo ay ibinibase mo sa salita ng Diyos, syempre po, pagtatagumpayin tayo ng Diyos. Subalit, pag dumating po sa buhay natin na mali na itinatahak ng ating buhay, syempre po, tayo naman po ay papaluin ng Diyos o pwede niya tayong disiplinahin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 3 things kung bakit, ano nga ba ang purpose ng Biblia sa ating mga buhay. Number 1, the Bible is the guide of book of salvation. Number 2, the Bible is the guide book of faith. Number 3, the Bible is the guide of book of salvation. So, guide book of salvation. So, maunawaan natin na ito po'y mahalaga sa atin at maunawaan natin mahalaga po talaga ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. So, marami po ako na ibigay na tips sa oras na ito na iniwala po ko na nawa ay nabuksan po ang inyong mga puso. Kung wala po kayong Biblia, mura lang po. Pwede rin po kayo mag-chat sa amin o mag-text dahil mura lang din po ito binibili. Kung may mga kapatiran pa tayong walang Biblia, pwede po kayo magpabili. At the same time po, mura lang naman po natin ito mabibili. So may mga mahal na Biblia na mabibili sa mga PCBS, sa mga bookstore, Christian bookstore. So ito pong mga ganito, mga mura lang po ito. Itong ganito naman pong Biblia ay medyo mahal din po ito, nasa 500 plus din po ito. Yung may cover din po, nasa 1,000 plus din po. So ngayon po mahalaga po ang Biblia. Kung meron kang cellphone sa oras na ito, subalit wala kang Biblia kapatid, bili ka na ng Bible. Mahalaga po ang Biblia sa ating mga buhay dahil marami po itong ituturo sa ating buhay. Unti-unti aayusin ng Diyos yung ating buhay at may pananampalataya mo magiging talaga makikita mo yung pananampalataya mo lumalago dahil meron kang salita ng Diyos. Maraming po salamat sa bawat isang nakinig. Kung may mga tanong po kayo, suggestion at pwede pa tayong pag-usapan, pwede niyo po akong i-text, pwede niyo po akong chat. Mag-subscribe po kayo mga kapatid, mga Kristiyano, mga hindi man Kristiyano. Nawa po ay subscribe niyo po yung channel na ito, i-like niyo po, mag-comment po kayo. Sa Diyos po ang kapurihan. Wag na ipag-pray niyo lamang po sa bawat pagharap ko sa camera. Nawa po ay may mabless yung mga tao at the same time marami pong matutunan ng bawat isa. Maraming po salamat sa inyo lahat. Pagpalain po ng Diyos ang inyong mga buhay. Salamat po. God bless you po. Salamat po.